Gene Stories presents The Mafia Boss Love, written by Eshang. Kuya, huwag ka namang mandamay pa ng iba, lalo na at wala naman silang alam. Ani Marta sa kanyang Kuya Martin na walang emosyon ng muka, pero deep inside ay galit ang nararamdaman niya. Nakilala na kasi ni Martin ang mga anak ng taong pumatay sa kanilang mga magulang at balak niyang maghiganti. Pero ang mga ito ang makakatikim ng kanyang higanti. Anak sila, Marta. At kung talagang may pagmamahal ka sa mga magulang natin ay parehas tayo ng nararamdaman. At dapat tinutulungan mo ako sa balak ko. Huwag mong ipakita sa akin ang kahinaan mong hindi nararapat tularan. Ani Martin. Natigilan si Marta. Hindi talaga tayo magkaparehas, kuya. Dahil magkaiba tayo. Hindi ako katulad mo na emosyon ang pinapairal at ang galit. Matapang ani Marta at imbis na ma-offend si Martin ay napangisi lamang siya. Lumapit ito kay Marta na hindi man lamang umatras. Pinapatunayan mo lang sa akin na hindi ka talaga nararapat na maging leader ng grupo natin. Dahil ang totoong leader, hindi nagpapadala sa emosyon na nararamdaman. At ang tunay na leader, walang awa sa mga taong wala ding awa. Ani Martin. Mariin ang bawat banggit niya sa bawat salita. Nakatitig lamang si Marta sa kanyang mga mata. Naninimbang. Natamaan siya sa sinabi ng kapatid at bumaba ang tingin niya sa sarili. Feeling niya tuloy ay mahina nga talaga siyang leader. Hindi tayo masamang tao, kuya. Binaparusahan lang natin ang mga masasamang tao na may malaking kasalanan. Hindi ang kagaya nilang... Pinutol ni Martin ang sasabihin ng kapatid. Sa palagay mo, Marta, hindi sila magiganti sa atin? Kung hindi natin sila uunahan, tayo ang uunahan nila. Kapag nangyari yun, tayo na naman ang talo sa uli. Kaya isipin mong mabuti ang punto ko. Huwag kang magpadala sa nararamdaman mong walang kwenta. Hustisya at paghiganti ang itatak mo sa isipan mo, hindi awa. Mariing sabi ni Martin kay Marta na halos idukdok na sa kanyang utak. Napailing si Marta. Hindi ako kagaya mo. Napatigil si Marta sa pagsasalita. Hindi talaga tayo magkaparehas, Marta. Dahil ako, naninindigan ako sa pinaglalaban ko. Hindi ako lumiliko sa kung anong nasimulan ko. Anito, may kurot sa puso ni Marta. Hindi niya akalain na magiging ganito ang kanyang pinakamamahal na kuya dahil iba ang pagkakakilala niya dito. Mabait, caring, at may pakialam sa mga tao at nararamdaman ng kanyang kuya. May pagmamahal at pakialam din ito sa kapwa. At bago gumawa ng hakbang ay iniisip muna ang mga mangyayari at ang nararamdaman ng taong maaagabyado nito. Pero sa nakikita ni Marta ngayon sa harapan nila ay mukhang tuluyan ng nilamon ng galit at puot ang puso ng kanyang kuya dahil sa nangyari sa kanilang mga magulang. Pero naiintindihan naman ni Marta kung bakit ganito ito. Ang hindi niya alam ay kung bakit sumobra. Kuya! Tawag ni Marta. Don't disappoint me, Marta. Hindi tayo lumaki na nawalan agad ng mga magulang para lang magpatalo sa awang nararamdaman natin. Ani Martin, saka siya tinalikuran na. Natameme lamang si Marta habang malalim ang iniisip. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya at kung ano ang susundin niya. Pero hindi niya kayang magkaroon ng lamat sa pagitan nilang dalawang magkapatid dahil iba ang nais nito sa nais niya. Naglakad naman si Martin papunta sa kanyang silid nang makapasok doon ay agad siyang nagpalit ng damit na kulay itim at nagsuot din siya ng pants na itim. Pagkatapos noon ay lumabas na siya. Agad siyang sumakay sa kanyang sasakyan at mabilis na nagmaneho papunta sa kanyang destinasyon. Nang makarating siya doon ay agad na bumungad sa kanya ang kanyang mga kaibigan na ngayon ay nagkakasiyahan sa kanilang kondo kung saan ay kondo nilang lahat. Ito ang nagiging tambayan nila dahil may mga sari-sarili din naman silang silid dito. Oh, nandyan na pala ang kaibigan nating Ampalaya. Asar na naman sa kanya ni Bruno na mukhang may tama na ng alak. Hindi naman siya pinansin ni Marty na umupo lamang sa isang sofa. Seryoso ang mukha niya nang buksan ng isang beer. Nagkalat na ang mga bote na walang laman sa sahig at maging ang mga pulutan ay nagkalat na din. Bakit ka na pa rito? Tanong ni Donald. Nothing.
Simpleng sagot ni Martin. Imposibleng wala lang. Sure ako may dahilan ka kaya ka nandito. Huwag ka magsinungaling. May iniisip ka na naman, no? Tanong ulit ni Donald. Alam mo naman pala eh. Kaya bakit ka pa nagtatanong? Tanong ni Martin. Seryoso ang boses. Pagaktuloy na natawa si Donald imbis na ma-offend. Para masigurado ko kung tama ba yung hula ko. O baka nais mong i-share sa amin yan. Ani Donald saka uminom sa hawak niyang beer. May mga nainom na sila pero hindi pa naman lasing. May tama lang pero kaunti lang naman. Alam pa ang mga pinagsasabi at pinaggagawa. No need. Kaya ko. Nagpapalamig lang ako kaya ako nandito. Ani Martin. Mukhang alam ko na kung ano. Sa mga anak ba nang pumatay sa mga magulang nyo, no? Tanong ni Donald habang nakangisi. Hindi umimik si Martin kaya nagkatinginan ng kanyang mga kaibigan. At sa pamamagitan ng mga tingin ay may pinapahiwatig. Tuloy mo pa din ba kung anong binabalak mo? Tanong ni Bruno para tingnan siya ni Martin. Naging seryoso na ang lahat at kakaibang presensya ang umihip sa kanila. Alam nilang wala sa mood si Martin pagdating sa mga kalokohan. Magsabi ka lang sa amin kung anong may tutulong namin sa'yo at kung anong kailangan namin gawin. Ani Mark, hindi na kailangan. Kaya ko na mag-isa. Madali lang naman to. Ani Martin, ikaw bahala. Basta wag kang mahihiya sa amin. Sagot naman ni Mark. O siya, wag na nga yan ang pag-usapan natin. Babae na lang para naman may sigla. Ani Donald sa kapagak na tumawa pero siya lang naman. Ano ba naman kayo? Masyado naman kayo mga seryoso. Kalmahan lang. Mag-inuman na lang tayo kaysa mamumblema. Ani pa nito. Nilihis na nila ang usapan tungkol sa nais ni Martin. Alam nilang alam naman ni Martin ang gagawin nito. Kaya kahit wala na ang kanilang tulong. Pero ang inaalala nila ay baka magsisi ito sa binabalak nito. Samantala, nakangiti naman si Julia sa kanyang kuya Felix. Birthday kasi nito at may simpleng sorpresa siya sa minamahal na kapatid. Kuya, happy birthday! Nakangiting sigaw ni Julia. Napaigtad naman sa gulat si Felix at lumingon kay Julia. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Pagkanta ni Julia habang hawak ang isang cake na bukas, may kandila din ito sa gitna na umiilaw. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Felix nang lumapit si Julia sa kanya. Happy birthday, kuya! Pasensya na, tito lang ah. Wish ka na, kuya, dali! Ani Julia. Pumikit naman si Felix at nagdasal at nag-wish. Ito na naman ang birthday niyang wala ang kanilang mga magulang. Dati-rati sa tuwing magbe-birthday silang magkapatid ay palagi silang hinaandaan. Simpleng salo-salo lamang silang magkapamilya, pero sobrang saya na basta buo. Pero ngayon ay tanging silang magkapatid na lamang ang magkasama, pero masaya pa din si Felix. Yay! Tuwang-ani ni Julia saka ibinaba ang cake sa mesa. Kinuha niya ang paper bag kung saan ay may simpleng gift siya para sa kapatid. Here's my gift, kuya! Ani Julia. Kinuha naman ni Felix ang paper bag. Thank you so much, princess. I really need this. I appreciate you. You make me happy right now. Ani Felix at saka tumingala dahil naiiyak na siya. Hindi niya alam kung bakit. Huwag kang iiyak, kuya. Dapat masaya tayong araw kasi birthday mo. Ani Julia na nangingilid ang gilid ng mga mata dahil alam niya ang nararamdaman ng kanyang kuya. Hindi man ito sabihin sa kanya, ay alam niya ang nararamdaman nito. Hindi na napigilan ni Julia na yakapin ito. Doon na tumulo ang luha ni Felix na kanina pa nagbabadya pero agad niya din namang pinaalis. Sabi mo walang iiyak. Pero ikaw tong ngayong umiiyak Ani Felix at natatawa ng pagak. Kasi naman kuya nakakahawa ka. Kahit na wala naman. Ani Julia. Felix chuckled. Hinahalik-halikan ni Felix ang tuktok ng ulo ng kapatid na kanyang ginagawa kapag pinapatahan niya ito. Nako,
Baby ka pa din talaga. Bawal ka pa din talaga mag-boyfriend. Ani Felix, ngamuso naman si Julia. Wala naman pati akong boyfriend, kuya. At saka, wala pa naman sa isip ko ang bagay na yun. Nakangusong sagot nito na humiwalay na sa pagkakayakap sa kanyang kuya. Wala namang problema sa akin yung bunso kung magkakaroon ka. Saka, nasa tamang edad ka naman na at hindi naman na masyadong bata. Alam mo na din ang tama at mali at ang dapat hindi mo ginagawa. Kaya sa akin ay ayos lang. Basta, huwag mo lang ibibigay ng sobrang pagmamahal mo sa isang lalaki Dapat mas mahal ka. Para hindi ikaw ang kawawa at talo sa uli. Ani Felix, tumangutango naman si Julia. Naiintindihan niya ang nais ng kuya. Thank you so much, kuya, for supporting me for everything that I want. Pero wala pa talagang lalaking nagpapatibok ng puso ko and I don't know why. Marami naman nagkakagusto sa akin na umaamin tapos nanliligaw. Pero wala pa din talaga, kuya Kahit na binibigay ko naman sa kanila yung chance. Hindi ko lang kasi maramdaman yung kilig kahit na kanino. Hindi din yung saya kahit na naa-appreciate ko naman yung effort na ginagawa nila for me. Pero wala talaga yung pagbilis ng puso ko tas pag slow mo ng paligid. Ay, basta, kuya. Sana magets mo. Ang hirap magpaliwanag Paliwanag ni Julia na pagak na ikinatawa ng kuya niya. Gets ko naman, punso. Pero masyado naman atang imposible yan. Masyado ka kasi nagbabasa at nanonood ng mga movies kaya ang taas na lalo ng standard mo. Pero malay naman natin, di ba? Maramdaman mo din yung gusto mo sa isang taong hindi mo inaasahan. Ani Felix, napanguso lalo si Julia. Umupo na sila sa may upuan, pero nagkuha muna si Felix ng platito at naglagay siya ng cake doon. Inilapag niya sa harapan ng kapatid. Mas masarap ang usapan kapag may kinakain, lalo na sa bagay na ganito. Ani Felix, kuya, paano mo masasabi na siya talaga para sa'yo? Yung tipong wala ng iba? Kasi baka iba tayo ng pananaw at pagkakaalam. Ani Julia, napaisip naman si Felix. Hanggang sa napangiti dahil may naalala siya bigla. Ang babaeng minamahal niya. Hindi ko alam pero kapag hindi mo may iwas ang tingin mo sa kanya, pero kapag siya ang tumingin na sa'yo ay nahihiya ka na. Tapos mamumula ka. May kilig ka ding mararamdaman kahit na wala naman siyang ginagawa. Gaya ng sinabi mo, kapag nagkakatitigan kayong dalawa ay parang may slow motion sa paligid niyo. Na talagang maiisip mo ay kayo lang dalawa. Sagot ni Felix habang malawak ang ngiti na nakatingin sa kung saan. Ganun na ganun kasi ang nararamdaman niya nang makita ang babaeng minamahal. Napakunot naman ng noo si Julia dahil parang ewan ang itsura ng kapatid nito. Mas masarap magmahal ng hindi mo inaasahan. Unexpected. Isa pa, masasabi mong mahal mo talaga ang isang tao. Kapag unang kita mo sa kanya ay may isip mo na agad na siya ang pakakasalan mo at makakasama mo habang buhay. That's a true love. Ani pa ni Felix, napatango-tango si Julia. Ganyan ba ang nararamdaman mo, kuya, nung nakita mo siya? Tanong ni Julia para mabalik sa realidad si Felix. Hindi pa man sinasabi ng kuya niya sa kanya na may iniibig na ito, pero alam naman ni Julia dahil sa nakikita niya ngayon. Mukhang nagmamahal na ang kuya niya at ang masasabi lang ni Julia ay sobrang swerte ng babaeng minamahal nito dahil alam niya kung paano magmahal ang kuya Felix niya. Handang gawin ang lahat para lang maprotektahan ka kahit na ang kapalit pa nito ay ang buhay niya. Pero wala siyang pakialam. Basta ay huwag lang masaktan ang taong minamahal. You know, soon, papakilala ko din siya sa'yo. Kapag nasa sa akin na at magkukwento din ako about sa kanya. Pero not now muna. Pero to answer your question, princess, tama ka dahil ganun nga ang nararamdaman ko. Natatawang Anya. Kaya pala iba ang ngiti mo, kuya, kapag nagsasabi ka. Mahal na mahal mo, no? Tanong ni Julia. Felix lip parted a bit and he smiles widely. Higit pa sa salitang mahal, princess. Ani Felix na kumikinang ang mga mata. Natuwa naman si Julia. I'm happy for you, kuya. At sana hindi ka niya saktan. Sobrang swerte niya kaya sa'yo. Gusto ko kapag magmamahal ako, kuya, kagaya mo yung lalaki. Ani Julia.
Napangiti naman si Felix. Kaya siguro wala din ako magustuhan kuya kasi nag-iisa ka lang sa mundo. Ngusong ani Julia. May makikilala ka din bunso. Hindi man ngayon pero dadating at dadating ang araw na magmamahal ka din. At syempre, hindi naman pwedeng hindi kayo ikakasal. Magkakaroon ka pa din ng sariling pamilya na kahit na anong mangyari. Pero not for now. Kung saan ka masaya ay doon din ako. I'm here to support you always. Ani Felix. Naging masaya ang pag-uusap ng magkapatid hanggang sa nagtatawanan na ang mga ito. Wala nang nais pa si Julia kundi ang makasama ang Kuya Felix niya habang buhay dahil hindi niya alam ang gagawin kung sakaling mawala ito sa kanya. Hindi sapat ang magiging pag-iyak niya sa gabi at sa sakit na nararamdaman dahil nasanay na siya na ang kuya niya ang kasama. Hindi siya magpapakasal hanggat hindi kagaya ng kuya niya ang lalaking mamahalin niya. 3 araw ang lumipas, kumakanta si Julia habang naglilinis ng kanilang bahay. Maganda ang boses nito. Boses anghel at ang sarap sa pandinig. Parang nagpapatulog ng bata, kaya hindi na katakataka kung marami talagang nahuhumaling sa kanya. Bukod kasi sa malaanghel na mukha nito at parang inosente, ay matalino at talented pa. Halos perfect ng babae dahil nasa kanya na ang lahat. Kaya niyang sumayaw, kumanta, mag-play ng mga instruments, gumawa ng mga poem at sariling kanta at kung ano-ano pa. Tapos siya ng pag-aaral. Graduate ng Bachelor of Science and Business Administration, major in Office Administration and Certified Public Account. In short, magaling siya sa math nung nag-aaral pa. Sa isang kumpanya siya nagtatrabaho na ayaw pa sana ng kanyang kuya dahil pwede naman siya sa kumpanya nila. Pero ayaw ni Julia dahil baka daw maging bias pa. Iba pa naman ang isip ng mga tao ngayon. Masyado ng judgmental at mga inggitera. Talaga naman kasing special treatment ang mangyayari kay Julia dahil kapatid siya ni Felix. Ayaw pa naman ni Felix na nahihirapan ng kapatid. Kaya pinili na lang ni Julia na sa ibang kumpanya dahil nais niya din namang maging independent. Good morning, Princess. Uuna na si kuya ha. Madami pa kasi akong gagawin sa kumpanya. May mga need pa akong asikasuhin. Ani to? Good morning, kuya. No problem po. Ingat ka po tsaka huwag ka masyadong magpapapagod. Paalala ni Julia. Ngumiti naman ito. Don't worry, bunso. Nakatatak sa isipan ni kuya ang bagay na yan. Anya? Sige, kuya. Saka, magpapaalam din po ako na magsha-shopping ako mamaya tapos gagala. Wala kasi ako magawa dito Ani Julia. No problem, bunso. Basta mag-iingat ka ha. May mga bantay ka din naman sa malayo. Ani Felix. Thank you, kuya. Tuwang ani Julia sa kahinalikan ng kapatid sa pisngi. Nag-wave pa siya nang umalis ito. Nagmadali naman si Julia sa paglilinis. Nagpahinga siya ng saglit nang matapos siya at pagkatapos ay agad na siyang naligo at nagbihis. Pink na dress ang suot niya. Hindi gaanong maikli. Mini bag ang dala niya na nakasukbit sa likuran. Nagdala din siya ng headset at libro in case na makatambay siya sa isang park. Nang matapos ay agad na siyang umalis. Nag-commute na lamang siya kahit na may sasakyan naman. Day off niya ng 3 araw at wala naman siyang gagawin kaya mag-i-enjoy siya. Kailangan niya ng fresh air dahil hindi din madali ang ginagawa niya sa trabaho. Hindi porket nasa higher position siya ay tamang upo na lamang siya. Marami din siyang pinupuntahan na mga meeting, lalo na kapag busy ang kanyang boss. Parang siya na din kasi ang nag-handle minsan. Yehey! Ang saya talaga! Ani Julia. Malawak ang ngiti at parang bata na may hawak na ice cream. Sa isang park muna siya pumunta kung saan nakipaglaro siya sa mga bata at naglaro pa sa mga playground doon. Mabuti naman at nakayanan siya ng mga palaruan. Pakiramdam niya ay nagbalik na naman siya sa pagiging bata. Sa isang bench siya umupo. Nilapag niya din ang kanyang bag. Kumain muna siya ng mga pagkain na binili niya. Saka na siya mag-shopping kapag pauwi na para diretso na ang pagdala. Sa kalagitnaan ng katahimikan niya sa kinauupuan ay may isang batang babae ang lumapit kay Julia. Natigilan si Julia sa pagdila sa ice cream niya. Nagkatitigan sila ng bata na may magandang mga mata. Asul ito kaya naman
Hindi maiwasan ni Julia na mamangha. Hello baby, ang ganda mo naman. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ni Julia. Upo po ko dito. Ani ng bata. Agad namang binuhat ni Julia ang bata ng maingat para maiupo at pagkatapos ay umupo na din siya. Anong pangalan mo baby? Tanong niya. Princess po, 5 years old na po ako at ang mami ko po ay nandyan lang po. Sagot nito. Isa lang ang tanong ko pero 3 na agad ang sagot mo. Ani Julia sa isipan. Bakit ka naman nagpunta dito sa akin? Saka, nasa na mga kalaro mo? Tanong ni Julia. Ngumuso si Princess. Iniwanan ko po si Tito Martin ko po kasi may kausap po siya sa phone. Siya po yung kalaro ko. Sagot ni Princess. Natigilan naman saglit si Julia. Hindi maganda baby na umaalis ka na lang bigla nang walang paalam. Paano kung nag-aalala na sila sa'yo? Tanong ni Julia para mas lalong humaba ang nguso ni Princess. Hindi naman po ate, kasi alam naman po nilang nasa tabi-tabi lang po ako. At saka hahanapin naman po agad ako ni Tito kaya don't worry po. Daldal ni Princess. Natuwa at nawili si Julia kay Princess, lalo na sa kadaldalan ng bata. Halos ang daming kwento at ang daming pinagsasasabi. Nakinig naman si Julia at minsan ay natatawa. Hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi dahil kakaiba yung nararamdaman niya habang kaharap si Princess. Parang gusto ko na magkaanak bigla. Ang cute talaga ng mga bata. Ani Julia sa isipan. Nakita ko po kasi ikaw ate na nag-iisa ka dito, kaya lumapit po ako. Gusto po kita maging ate eh. Wala po kasi akong kapatid po eh. Di ko po alam kung bakit wala po. Pero marami naman po mga tito ninong ko. Kasi marami pong friend ang anak ng tita ko po. Kasi po kapatid na din po ang turing niya sa akin kaya kuya ko na din po siya. Daldal ni Princess. Magiging reporter ka ba balang araw, bebe? Tanong ni Julia. Nagtaka naman ang itsura ng Princess. Hindi po ate. Bakit po? Tanong nito. Masyado ka kasing madaldal at maraming alam. Pero nakakatuwa ka. Natutuwa ako sa iyong bata ka. Ani Julia, saka pinisil ang mga pisngi ni Princess na may katambukan. Napanguso naman ito. I like you so much na po talaga ate. I want you po to be my ate po. Sasabihin ko po kay mami na gusto ko pong makasama ka. Pwede ka po ba magpunta sa house namin? Tanong ni Princess. Hindi niya alam ang isasagot dahil agad siyang natigilan at bahagyang nagulat. Nag-isip siyang mabuti. Nakatitig si Princess sa kanya. Inosenteng-inosente ang mukha kaya naman ngumiti na lang si Julia. Oo naman baby, kapag papayag ang mami mo. Kasi mahirap kapag hindi pumayag ang parents mo. Ani Julia, no po, papayag po si mami, saka pipilitin ko po siya. Ngiting sabi nito. Habang nagkakasiyahan ng dalawa ay natataranta naman si Martin. Hindi na namalayan na wala na pala si Princess sa kanyang tabi, kaya mabilis niya naman itong hinanap. Sobrang mahal niya kasi ang bata at parang anak na ang kanyang turing dito, imbis na kapatid, kaya gano'n na lamang ang naging reaksyon niya. Damn it! Mura ni Martin. Ayaw niyang magpatulong kaya inikot niya ang buong park. At natigilan na lamang siya nang makita sa hindi kalayuan si Princess. Pero naagaw ng atensyon niya ang isang babae na parang anghel kung tumawa. Marahan siyang naglakad ng kaunti pero hindi siya nagpahalata sa mga ito. Umupo siya sa hindi kalayuan sa pinag-uupuan ng mga ito. Sinuot ni Martin sa kanyang ulo ang hood ng jacket na suot para hindi siya makilala. Ikaw po ate, may boyfriend ka po? Tanong bigla ni Princess para mapaismid si Julia. Susmik ang bata ka. Saan mo naman nalaman ang salitang yan? Tanong ni Julia. Kahit saan po. Naririnig ko lang po anywhere ate. Sagot ni Princess. Alam mo ba ang boyfriend ha? Tanong ni Julia para mapalawak ang ngiti ni Princess. Oo naman po ate. Alam ko po. Sagot nito. Ay naku talaga, bata ka. Ani Julia, saka muling pinisilang pisngi ng bata. Bawal pa yun sa age mo ah. Bata ka pa. Mag-enjoy ka muna.
kasi dadating ka din sa point na ganon. Pero sa ngayon, huwag muna baby ha. Ani Julia, malambing ang boses. Hindi naman po ate, saka baka magalit po ang mga ninong ko. Sagot nito, bawal daw po kasi ako mag-boyfriend kahit na malaki na ako. Sumbong nito. Pagak namang natawa si Julia. Bawal pa naman talaga baby ngayon. Pero kapag malaki ka na at alam mo na ang lahat, pwede na. Pero now, sumunod ka muna sa kanila ha. Huwag kang makulit. Ani Julia, opo ate. Sagot ni Princess. Napangiti naman si Martin habang pinakikinggan ng dalawa. Pero mas nag-focus siya sa boses ni Julia. Kung nasa higaan lamang siya ay baka nakatulog na siya dahil sa inhin at parang musikang boses nito. Hinayaan niya muna ang dalawa. Pansin din kasi ni Martin na parang gusto ni Princess si Julia. Dahil minsan lang makipag-usap si Princess at masyadong pili ito sa mga taong kakausapin. Kaya sa madaling salita ay maarte ang batang ito. Kaya hindi niya akalain na makukuha agad ni Julia ang loob ng bata. Maya-maya ay tumayo na si Martin. Lumapit na siya sa dalawa na agad namang napatingala sa kanya. May kung anong pumasok sa isip ni Martin. Inisip niya na parang isa silang pamilya na masaya. Tito Ninong! Agad na sigaw ni Princess at mabilis na bumaba sa pagkakaupo. Baby! Nag-aalalang tawag ni Julia na agad umalalay. Susmi ka naman, huwag ka kaagad bababa baby. Pinakaba mo naman ako eh. Paano kung malaglag ka ha? Tanong ni Julia. Sorry po ate. Ani Princess sa kaniyakap si Julia na hinaplos ang buhok. Sweet naman talaga ng baby ko na yan. Pero need nyo na atang umuwi eh. Ani Julia, parang lumungkot ang mukha ni Princess na ayaw nang bumitaw sa pagkakayakap kay Julia. Ayaw ko pa po ate. Gusto ko pa po dito eh. Please. Pagmamakaawang ani Princess. Napangiti naman si Julia. Pwede naman sana baby. Kasi baka hanapin ka na ng mami mo. Anya dito. Sama ka na lang po sa amin. Ani Princess. Napalunok si Julia at gusto na lamang mapakamot sa kanyang ulo. Hindi niya na alam ang isasagot. Ayaw niya din naman kasing saktan ito sa ilalabas na kanyang mga bibig, kaya careful siya sa mga salitang binibitawan. Gusto ko man baby pero hindi kasi pwede. Naputo lang sinasabi ni Julia nang biglang sumabat si Martin sa kanila. Lumuhod si Martin sa harapan ni Princess. Pinaharap niya ito. Ang mga mata ay namamasana. Nagbabadya na ang luha na malalaglag. Don't worry baby. Magkikita pa naman kayo ng ate mo, okay? Huwag ka na malungkot. Makakasama mo naman siya bukas. Papapuntahin natin sa bahay. Ani Martin para mabilis na lumiwanag ang mukha ni Princess. Bakas ang saya dito. Talaga po? Tuwang tanong nito. Napasulyap si Martin kay Julia na ngayon ay nakatitig lamang sa kanilang dalawa. Yes baby, kakusapin ko muna ang ate mo, okay? Tumango si Princess habang may malawak na ngiti sa labi. May tinawagan si Martin na kung saan kukunin muna si Princess para makausap si Julia. Napapasulyap na lamang siya sa dalawa habang nagtatawanan. Napapasulyap din naman si Julia sa kanya. Ganito ba yung sinasabi ni Kuya na bibilis ang tibok ng puso mo kahit na wala namang ginagawa yung tao? Tanong ni Julia sa sarili. Bumalik na si Martin sa harapan nilang dalawa. Dumating na din ang ibang mga tauhan. Paalam ka na sa ate mo. Ani Martin, bye-bye po ate. See you po tomorrow ah. Ngiting ani Princess sa kahinalikan si Julia sa pisngi na malawak na nakangiti. Bye-bye baby. Magpapakabait ka ha. Ani Julia, opo. Sagot naman ni Princess. Nag-wave pa si Princess sa kanya at ganon din naman si Julia. Mukhang gustong gusto ka niya. Napalingon si Julia kay Martin nang magsalita ito. Ayaw kong makasakit siya kaya kung pwede pumunta ka sa bahay for her. Araw-araw ka na niyang hahanapin kapag hindi ka na niya nakita bukas. Napakamaldita pa naman ng batang yun kapag may hindi nakukuha. Wala siyang kakausapin na kahit na kanino. Ani Martin, punyeta naman to. Hindi man lang maayos. Dapat nakikiusap siya.
Nakakairita naman ng lalaking to. Masyadong demanding kung makapagsalita. Ni Julia sa isipan. Gusto niya na lang mapairap. Paano kung ayaw ko? Tanong ni Julia. Hindi ka pwedeng umayaw. Ni Martin. Napairap si Julia. Masyado ka namang paradisisyong lalaki ka. Asik ni Julia. Here, kailangan mong pumunta sa address na yan. Kung hindi ay susunduin kita sa inyo at kapag nangyari yun, malalaman ng kuya mo. Ni Martin. Natigilan si Julia. Bahagyang nanlaki ang mga mata sa gulat. Nagtataka siya kung paano nalaman nito nang may kuya siya. Pero hindi na nakapagtanong si Julia dahil umalis na sa harapan niya si Martin. Sinundan niya pa ito ng tingin hanggang sa mawala na. Napatingin si Julia sa card na nasa kamay niya. May address doon at may number. Irap na lang ang kanyang ginawa at nagmuni-muni ulit. Nagbasa na lamang siya sa isang tabi habang naka-headset. Sa hindi kalayuan ay hindi alam ni Julia na nanonood pa pala sa kanya si Martin na hindi sumama sa pag-uwi. Magdamag lamang pinagmasdan ni Martin si Julia roon hanggang sa umalis na ito. Pero sinundan siya ni Martin. Napangiti na lamang siya habang pinapanood ang bawat galaw nito. Hanggang sa pag-uwi ni Julia ay sinundan siya ni Martin para masecure na safe ang kanyang pag-uwi. Napatitig pa si Martin sa labas ng bahay ni na Julia. Pumunta siya sa kanilang hideout. Naroon ang kanyang mga kaibigan. Bakit parang nag-iba ata ang plano mo? Tanong ni Bruno. Seryoso ang muka at maging ang boses. Nagulat sila nang sabihin ni Martin sa kanilang lahat na hayaan na siya sa kanyang balak. Huwag nang galawin si Julia at si Felix. Hindi niyo na kailangan malaman. Basta, huwag niyong gagalawin si Julia. Ni Martin. Nagkatinginan sina Donald at Bruno na parehas ang iniisip. Alam nilang may kakaiba kay Martin kung bakit nag-iba bigla ito. Knowing Martin ay gagawin ng lahat para lang maparusahan ang taong nais niya. Sige, ikaw may sabi. Hindi na kami mangingialam. Ni Donald. Oo nga pala. Kailan mo balak umuwi sa Italia? Inaantay ka na doon. Pag-iiba ng usapan ni Bruno. May mga kailangan kang asikasuhin doon, Martin. Hindi lamang dito. Huwag kang mag-focus sa ginagawa mo ngayon. May iba ka pang responsibility. Ani pa nito. Hindi ko naman kinakalimutan ng bagay na yan. At ako nang bahala dyan. No need to worry. Ani Martin, ikaw bahala. Ilang beses mo nang sinabi yan pero wala pa ding nangyayari. Napapabayaan mo na, Martin. Yun ang totoo. Kami na lang gumagawa ng palusot sa kanila. Ani pa ni Bruno. Napatingin si Martin sa kanya ng seryoso ang muka. Ramdam ng mga kasama nila ang intense sa pagitan ng dalawa. Pagtikim ni Donald para makuha ang atensyon ng dalawa. Baka kasi may mangyari pang hindi maganda. Hayaan na lang natin si Martin sa mga ginagawa niya. Total ay malaki naman na siya at alam naman na ang dapat at hindi dapat gawin. Siya na din mismo nagsabi na siya na ang bahala sa lahat. Ani Donald, pupunta ako mamaya doon para asikasuhin ng lahat. Salamat sa concern. Malamig na sagot ni Martin. Pero ang bilin ko. Dagdag dito, saka tumayo papunta sa kanyang silid. May kanya-kanyang silid sila doon. Agad umupo si Martin sa kanyang gaming chair. Nagtipa agad sa kanyang laptop. Lumabas doon ang pangalan ni Julia at ang mga information tungkol dito. Marami na siyang alam tungkol dito. Pero ang nais niyang malaman ay kung ano ang nais nito. Ang hobby at ang mga ginagawa. Kung saan mahilig na pagkain. Mga personal na information talaga. Mahilig ka sa libro. Ani Martin, saka ngumiti. Kinabukasan ay gulat si Julia nang malaman na may dumating na isang delivery kahit wala naman siyang in-order sa kahit na saan. Nako po ma'am, hindi ko po alam kung kanino galing eh. Ang aking trabaho po ay dalhin lamang ito sa inyo. Huwag kayong mag-alala at bayad naman na po ang lahat ng to. Ani ng delivery boy na nagkamot sa ulo. Kunot ang noo ni Julia. Takang-taka siya pero wala na siyang nagawa kundi ang pirmahan ng receipt na katibayan na nakuha niya. Kung sakaling malaman mo kung sino ang nagpadala nito, pakisabi na lang po sa kanya na maraming salamat. Sambit niya dito. Masusunod po ma'am. Maraming salamat din po. Pero sa palagay ko po,
Mukhang may secret admirer po kayo. Ani ng lalaki. Naku, wala naman. Baka naman kakilala ko lang nagbigay nito. Pero kung hindi naman, baka nga. Pero wag ka nang mag-assume. Tawang ani ni Julia. Ma'am, sobrang ganda niyo po kaya. Sure akong maraming mga lalaki ang nagkakagusto sa inyo. Kaya secret admirer niyo po yan. Ani na naman ito. Siguro, hindi ako sure pero baka may pangalan sa loob. Ani Julia. Nagpasalamat na siya sa delivery boy na nagpasalamat din naman sa kanya. Pagkaalis ng lalaki ay pumasok naman si Julia sa loob. Agad niyang nilapag ang box na dala niya. Hindi naman ito gaanong malaki at mabigat. Sakto lang naman. Napaupo muna si Julia saka nag-isip kung kanino posibleng galing. Oh, ano yan? Tanong ni Felix na kakababa lamang ng hagdan. Bagong ligo ito at bihis na bihis. Mukhang may pupuntahan. Delivery kuya. Wala naman akong order. Sagot ni Julia para mapatingin si Felix sa karton. Nako prinsesa, baka naman sa bagong magiging manliligaw mo galing yan. Sabihin mo, marap mismo sa akin nang malaman ko kung nararapat ba sa'yo. Ani Felix, napanguso naman si Julia. Hindi ko nga alam kung kanino galing kuya eh. Tapos ikaw, ano na agad ang iniisip mo? Ani Julia, o siya, buksan mo na lang yan. Aalis na muna ako prinsesa. Iwanan muna kita dito saglit. Ani Felix sa kanilapitan ng kapatid. Ingat ka kuya. Sabi ni Julia. Hinalikan naman siya ni Felix sa noo. Pagkaalis ni Felix ay kumuha si Julia ng gunting sa kusina at agad na binuksan ang kahon. Balot na balot din ito. Mukhang sinecure talaga. Nang mabuksan ni Julia ito, ay ganun na lamang ang mangha niya at pagkatuwa na makita ang mga libro sa kahon. Agad niyang inilabas ang mga ito at niyakap. OMG! Books! Mga favorite ko pa naman. Bala ko palang bilhin sana eh. Ani Julia habang malawak ang kanyang ngiti sa labi. Nakakatuwa naman kung kanino galing to. Ani pa ni Julia, saka tinanggal na ang pagkakasilyado ng mga libro. Pinaghahalikan niya pa ito na parang bata. Nang malabas niya na ang 10 libro ay may letter sa pinakailalim. Ang ganda naman ang handwritten niya. Ani Julia saka binasa ang nakasulat. Hey pretty, I know that you like books. So I hope na magustuhan mo mga simpleng libron to. Kapag opisyal na akong nanligaw sa'yo, hindi lang 10 ang ibibigay ko araw-araw. Smile pretty, mas gumaganda ka lalo kapag nakangiti ka. Saad ng sulat. Ang sweet naman niya. Sana magpakilala na siya sa akin para naman malaman ko din ang tungkol sa kanya. Pero paano ko ba siya pasasalamatan? At paano ko mapapabatid sa kanya ang nais kong sabihin? Tanong ni Julia, pero imbis na mag-isip ay pinagsawalang bahala niya na muna. Inamoy at binuklat niya ang mga libro. Pinagpipicturan niya ang mga ito saka inedit bago i-My Day. Hindi niya alam na agad na makikita ito ng taong nagpadala nito sa kanya. Napangiti na lamang si Marty nang makita ang My Day ni Julia. Ibang account ang gamit niya kaya ganun na lamang kalakas ang loob niyang mag-scene. Natigilan si Marta nang makita ang kanyang kuya na nakangiti. Bago ito sa kanyang paningin. Bihira kasi itong umiti. Ngayon niya lamang ito ulit nakita kaya na-curious siya. What are you doing here? Tanong ni Marty na naging seryoso ang muka. Binaba ni Marta ang McDo na binili niya sa harapan ni Martin. Bumisita lang naman ako kuya. Pero huwag ka muna magtanong about sa pinapagawa mo. Dahil maayos ka namang tinatrabaho ang utos mo kaya huwag ka na mag-alala. Sabi agad ni Marta. That's good to hear then. Kala ko hindi na magandang balita ang maririnig ko. Ani Martin na seryoso ang boses. Pero ang totoo ay wala nang pakialam si Martin sa magkapatid. Pero hinahayaan niya ang kapatid sa kung anong ginagawa nito. Pero alam niya kung ano. Dahil kagaya niya ay nahulog din siya nang hindi niya inaasahan na naging dahilan kung bakit biglang lumihis ang nais niya. Nang wala nang paghihiganting magaganap dahil hindi niya kayang masaktan ang babaeng mamahalin. How about you kuya? Kumusta naman ang buhay mo? Tanong ni Marta na simpleng umupo sa sofa habang nakakross ang mga hita. Nakakross arm din siya.
Seryoso ang mukha niya. Nakakatakot ang dalawang magkapatid kapag makakasama sila dahil sobrang seryoso ng mga mukha. I'm good, Martha. May mga bagay akong ginagawa na masaya ako. Sagot nito. May babae na bang nagpapatibok din sa puso mo, kuya? Parang wala kang balak mag-asawa. Sabi at tanong ni Martha. Hindi naman ako nagmamadali sa bagay na yan, Martha. Alam kong may tamang oras at panahon sa pag-ibig. Pero sa ngayon, wala pa. Ani Martin, tama naman kuya. Pero hindi ka naman na kasi bata. Tumatanda ka na kaya kailangan mo din sigurong magplano na magkapamilya. Marahang napahinga si Martin. Dati ay wala talaga siyang balak magkaroon ng mapapangasawa. Ni hindi pa nga siya pumapasok sa isang relasyon kahit na maraming nagkakagusto sa kanya. Naghahabol at halos babae pa mismo ang nanliligaw sa kanya. Pero ni isa sa mga ito ay walang nagustuhan si Martin. Wala siyang natipuhan. Walang nagpatibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero ngayon, nang makita at makilala niya si Julia ay bigla na lamang nag-iba ang pananaw niya sa pag-ibig. Nagkaroon na siya ng pumapasok na sa isipan niya ang pag-aasawa, ang pagkakaroon ng pamilya. Pumapasok sa isipan niya na ikakasal silang dalawa ni Julia. Magkakaroon ng mga anak at kapag uuwi siya galing trabaho ay sila ng mga anak nila ang bubungad sa kanya. Nakakatawa mang isipin pero iyon ang totoo. Hindi niya alam kung bakit naging ganun bigla ang lahat. Gustong gusto niyang mapasa kanya si Julia. Gustong gusto niya talaga ang babae. Gusto niya nang mahawakan, mahalikan at mayakap sa gabi habang mahimbing ang kanyang pagtulog. Hindi ako naniniwala na wala pang nagpapatibok sa puso mo, kuya. Dahil hindi ganyan ang ngiti kung wala lang. Pero di naman kita pipilitin kung ayaw mo pang magsabi sa akin. Nandito lang naman ako para suportahan ka pagdating sa ganyan. Ani Martha, saka ngumiti. Napailing naman si Martin at hindi umimik. Habang kasyual na nag-uusap ang magkapatid sa ibang bagay, ay sa kabilang banda naman ay may dalawang tao na nag-uusap para sa kanilang binabala kay Julia. Dahil sa nalaman nilang hindi nila inaasahan. Sigurado ka bang ang babae niya na minamahal ngayon ng lalaking yan? Tanong ng pinuno. Opo boss, sigurado po ako dahil ako po mismo ang nakakita kung paano niya pagmasdan ng babaeng yan. Ani ng lalaki. Para kapangiti ang pinuno na tuwang-tuwa sa narinig. Mukhang ito ang pagbagsak ng punyetang lalaking yan. Sa pagkakataon na to, wala na siyang takas pa. Lalo na at alam na natin ang kanyang kahinaan. Goodbye, mafia boss. Ha. Ani ng pinuno at humalakhak na parang demonyo. Makakaalis ka na. Pakitawagan ngayon si Antonia. Utos ng pinuno. Masusunod po, boss. Sagot ng lalaki at bahagyang yumukod para magbigay paalam na. Umalis na ang lalaki at tinawag si Antonia. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ng pinuno. Ang hirap mo din mapabagsak dahil masyado kang magaling. Pero ngayon, magtatagumpay na kami. Ani ng pinuno at habang nagsasalita siya mag-isa na kung ano-ano ay dumating naman si Antonia. Bakit mo naman ako pinatawag? Make sure na maganda yung sasabihin mo ah. Inip na sabi ni Antonia na napairap pa. Maldita ang muka. Idagdag pa ang make-up nito na mas lalong nagbigay ng aura sa kanya. Ngumiti lalo ng malawak ang pinuno para mapataas ang isang kilay ni Antonia. Nagtataka ito. May isang babaeng napupusuan ng lalaking minamahal mo, Antonia. At ang babaeng ito, kilalang kilala mo. At paniguradong ito ang magiging kahinaan ni Martin. Ngiting-ani ng pinuno at saka nilapag sa harapan ni Antonia ang mga larawan ni Julia. Napatigil si Antonia. Hindi niya alam ang magiging reaksyon niya dahil si Julia ang pinakamamahal niyang kaibigan sa lahat. Kahit nagkalayo sila dahil kailangan niyang umuwi ng States para doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ay hindi niya malilimutan ang kanilang mga pinagsamahan. Hindi ba't kilala mo ang babaeng yan, Antonia? Kung hindi ako nagkakamali, may naisip agad akong plano. Ani pinuno. Sigurado ka ba na yan ang babae? Tanong ni Antonia na tinatago ang nararamdaman na hindi maipaliwanag. Nakakasigurado kami, Antonia, kaya kailangan na nating gawin ang plano natin para mapabagsak na si Martin. Hindi ba? Yun din ang matagal nating inaasam para mawala na siya sa landas ng mga mafia.
At kapag nangyari na ang bagay na yun, tayo ng pinakamakapangyarihan. Tayo ng luluhuran ng mga mafia. Ani ng pinuno na naglakad-lakad pa dahil nai-imagine niya na ang bagay na yun. Nakatingin naman si Antonia sa kanya. Malalim ang iniisip. Matagal nang may pagtingin si Antonia kay Martin at aware si Martin sa bagay na yun. Pero hindi siya mahal ng lalaki. Ilang beses na siyang nireject ni Martin pero makulit siya. Hanggang sa nalaman ni Antonia na kalaban pala nila si Martin pagdating sa mafia. Ang kanyang misyon ay pabagsakin si Martin na utos ng mga magulang niyang nakalaban ni Martin at natalo ang mga ito. Kaya paano magagawang saktan ni Antonia ang lalaking minamahal? Sa ngayon, mukhang may rasyon na siya para masaktan talaga ito. Alalahanin mong mabuti, Antonia. May minamahal ng ibang lalaking minamahal mo. Talagang wala kang pag-asa sa kanya kaya bakit ka pa papayag na mapunta siya sa iba kung pwede namang hindi? Hahayaan mo ba silang maging masaya habang ikaw ay nasasaktan? Dahil hindi ikaw ang mahal? Bulong ng pinuno sa taingan ni Antonia. Parang inaakit niya ito na gawin ang balak niyang patayin si Martin. Naging madilim ang mukha ni Antonia at hindi niya namalayan na nakakuyom na pala ang kanyang kamao. Halo-halong emosyon na ang kanyang nararamdaman. Kaya imbis na mangyari ang bagay na yun, bakit hindi mo kunin ang isa sa kanila? Bakit hindi si Martin ang patayin mo para tapos na ang paghihirap mo? Total, matagal ka na niyang sinasaktan at wala siyang pakialam sa nararamdaman mo. Hindi ba? Sabi pa ng pinuno na napangisi dahil nakita niya kung paano nag-iba ang ekspresyon ni Antonia. Mabilis niya lamang mauto ito, kaya hindi na mahirap sa kanya na bilugin ang utak at pag-iisip ni Antonia. Si Antonia ang mas pinuno sa kanilang dalawa. Kanang kamay lamang siya nito at siya talaga ang may malaking galit kay Martin dahil sa kanya talaga may kasalanan ito at kailangan niya si Antonia para sa balak niya. Dahil mas sinusunod na mga tauhan si Antonia. Galing sa hindi kilalang mafia si pinuno. Hindi gaanong sikat ang kanilang grupo at pamilya. Samantalang ang kay Antonia ay kilalang kilala. Panglima sa mayayaman sa buong mundo at pangsampu sa malalakas at makapangyarihan ni mafia. Habang ang pinuno ay nasa iba lamang. Nasasakupan ni Martin. Kaya pag-isipan mo mabuti, Antonia. Kung hindi natin gagawin ang balak ko, magiging masaya silang dalawa habang ikaw ay luhaan. Ani pa nito, binubulong sa taingan ni Antonia na nag-iiba na ng ekspresyon. Nagiging malalim din ang kanyang paghinga. Kung ano-ano pa ang sinabi ni pinuno hanggang sa nagwala na lamang si Antonia. Tuwang-tuwa naman ang pinuno na pinagmamasdan si Antonia sa pagwawala at pagsisigaw. Kinabukasan, may regalo na namang natanggap si Julia. Hindi na nawawala ang kumpol ng bulaklak at saka ang libro. Sino ba talaga yung manliligaw mo, Julia? Araw-araw na yan ah. Bakit hindi humaharap? Nakataas ang isang kilay na tanong ni Felix sa kapatid. Kuya, ipapakilala ko naman sa'yo kung kilala ko eh. Kaso hindi ko pa nga kilala kaya paano? Tanong ni Julia. Wala bang pangalan? Aba, sabihin mo sa delivery boy na alamin. Total, siya naman ang nagdadala palagi dito. Imposibleng hindi niya alam. Ani Felix, napanguso si Julia. Sige kuya, sasabihin ko. Kahit ako, curious naman din ako kung sino talaga yung nagpapadala sa akin eh. Ani Julia, napailing si Felix. Basta, wag ang lalaking yun kung sino man siya. Umarap siya kamo. Hindi siya nagpapakalalaki sa ginagawa niya. Hanggang dyan lang ba ang kaya niyan? Tanong ni Felix na nangiinsulto pa. Grabe ka naman kuya. Ani Julia, nagsasabi lang naman ako ng totoo Julia. At ngayon lang may ganyan kalalang nagpapadala sa'yo. Na araw-araw na talaga. Pero hindi naman nagpapakilala kaya paano man magugustuhan, aber? Malditong tanong ni Felix kung ano-ano ang sinabi nito kay Julia na napapakamot na lamang sa ulo. Hindi na halos alam kung ano ang isasagot. Don't worry kuya. Aalamin ko naman kung sino siya at sana malaman ko talaga para naman hindi ako nagmumukhang tanga kakaisip minsan. Ani Julia. O siya, aalis pala ako kuya mamaya-maya. May pupuntahan ako. Pag-iiba ni Julia sa usapan. Alam ko naman na kung saan ka pumupunta kaya ayos lang. Basta, tatawag ka sa akin ha.
At huwag mong papatayin ang bracelet sa kamay mo. Ani Felix. Opo. Magalang na sagot ni Julia. May bracelet kasing binigay ang Kuya Felix niya sa kanya. Kapag buhay ang maliit na red nito sa gilid, ay ibig sabihin ay buhay ito. Kapag nagyelo ang color ay ibig sabihin ay nasa kapahamakan si Julia. High-tech iyon para masecure ni Felix ang safety ng kapatid. Nag-ayos na si Julia ng sarili. Hinatid siya ni Felix sa kanyang pinupuntahan. Sa bahay ni Martin kung saan naroon si Princess na madalas dalawin ni Julia. Halos araw-araw na nga. Thank you kuya. Message na lang po ako kaya naman ay tatawag ako. Ani Julia at humalik sa pisngi ni Felix. Ingat ka bunso. Anito. Hinintay muna ni Julia na makaalis ang sasakyan ng kapatid bago siya pumasok sa loob. Kilala na siya ng guard doon at ilang mga kasambahay at close niya na ang mga ito. Ate Julia! Tuwang sabi ni Princess na agad na umalis sa sofa. Dahan-dahan baby, huwag kang tumakbo. Ani Julia nang tumakbo si Princess papunta sa kanya. Agad siya nitong niyakap sa baywang. Kaya hinaplos ni Julia ang buhok at binuhat pagkatapos. I miss you po. Ani Princess saka hinalikan si Julia sa pisngi. Parang magkasama lang tayo kahapon eh. Miss mo na ako agad? Tanong niya dito dahilan para mapanguso si Princess. Siyempre naman po. Gusto ko po kayo kasama araw-araw eh. Anito, nagpunta na sila sa sofa at saktong paglabas naman ni Martin galing sa kusina. Good afternoon. Bati ni Julia kay Martin. Good afternoon. Bati din ni Martin sa kanya nilapitan ng dalawa. Nagkatitigan nga lang sila ni Julia. Kapwa hindi inaalis ang titig sa isa't isa at araw-araw na magkasama silang dalawa. Iba na ang pakiramdam ni Julia. Masaya siya, komportable at parang ayaw na minsan umuwi dahil kay Martin. At dahil doon ay nalaman niya sa sarili na minamahal niya na pala si Martin. Nagkaroon siya ng pagmamahal sa lalaki, ngunit natatakot siyang aminin dito dahil alam niya ang tipo ni Martin. Nagsaliksik siya. Inalam niya talaga lahat about kay Martin, pero iilan lamang ang nalaman niya dahil masyado itong private. Ate Julia, may boyfriend ka na po ba? Tanong ni Princess para makuha nito ang atensyon ni Julia. Bakit mo naman natanong baby? Tanong ni Julia habang hinahaplos ang buhok ni Princess. Kasi po ate, gusto ko pong maging girlfriend ka ni Tito Ninong. Sagot ni Princess dahilan para matigilan si Julia. Ngunit na-realize niyang marami nga pala itong Tito Ninong. Sino namang Tito Ninong ang sinasabi mo? Tanong ni Julia at sa gilid ng mga mata ay tumingin siya kay Martin na nakaupo sa kabilang sofa. Si Tito Ninong Martin po, bagay po kayo at saka wala po siyang girlfriend eh. Para dito rin po kayo palagi. Please. Ani Princess na nagpuppy eyes. Natigilan si Julia at napakurap. Ayaw niyang tumingin kay Martin dahil alam niyang narinig nito ang sinabi ni Princess. Ramdam din ni Julia na nakatingin ito sa kanya. Namumula ang kanyang pisngi at kinikilig siya kahit na wala namang ginagawa si Martin sa kanya. Naku baby, sa pagkakaroon kasi ng boyfriend, hindi pwedeng... Naputo lang sasabihin ni Marta nang bigla na lamang sumingit si Martin. Princess, pwede ka muna sa kusina at may sasabihin lang si Tito Ninong sa ate Julia mo, okay? Mamamasyal tayo mamaya kasama ang ate. Ani Martin para mapatingin si Julia sa kanya. Promise po ha. Sige po, doon po muna ako. Bye-bye po. Ani agad ni Princess habang nakangiti. Naglakad na siya papunta sa kusina at naiwan naman ang dalawa. Inilagay ni Martin ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang pants. Seryoso ang mukha niyang nakatingin kay Julia na napapalunok naman. Mabilis ang pintig ng puso at akala mo ay kinakabahan. Kapag nagsimula nang magsalita si Princess sa ganyang bagay, ilayo mo na lang sana. Ikaw na ang mag-adjust. Masyado pa siyang bata para maging mulat agad sa mga ganyang bagay. Kaya sana wag mo muna siyang imulat sa pagkakaroon ng boyfriend na yan. Nakakalimutan mo na bata pa ang kausap mo. Diretsong ani ni Martin. Napayuko si Julia ng bahagya. Mahiya siyang nararamdaman. Pasensya na kung naging ganun ang dating sa'yo.
Pero hindi ko naman agad minumulat si Julia sa bagay na yun. Pinapaliwanag ko lang sa kanya. At saka sinasagot ko lang mga tanong niya. Ani Julia? Napatango si Martin. Hindi niya kayang makitang ganun si Julia sa kanyang harapan. Nagilty siya bigla. That's good to hear. Yun lang naman dahil bata pa si Princess. Hindi dapat niya muna malaman yun. Thanks. Ani Martin, saka nauna ning naglakad papunta sa kusina. Napanguso naman si Julia nang sundan niya ito ng tingin. Pasalamat siya at mahal ko siya. Kaya nagiging inosenteng pabebe ako kahit na ang sarap niyang tarayan. Ayaw niya ba nun? May alam agad si Princess para naman careful na siya. Kakainis talaga minsan ng lalaki yun. Pero mahal ko siya kaya ayos lang. Ngiting ni Julia. Kinikilig pa. Inayos niya muna ang sarili bago siya nagtungo sa kusina. Naroon ang dalawa. Inaasikaso ni Martin si Princess at hindi maiwasan ni Julia na mapangiti. Mukha kasing mag-ama tingnan ng dalawa. Ate! Dito ka po oh! Ani Princess kay Julia nang mapansin siya nito. Naglakad naman si Julia patungo sa kanila. Umupo siya at tinap ni Princess ang upuan. Kaya ang ending ay pinagitnaan siya ni Martin at Princess. Parang may awkwardness na nararamdaman si Julia pero hindi niya lamang pinapahalata. Kain na po tayo! Ani Princess saka kumain. Napatitig naman si Julia sa kanya. Parang gusto ko na ding magkaanak. Masyado na ako natutuwa sa kanya. Naku sana, siya ang paglihian ko para kasing ganda at cute niya at madaldal. Ani Julia, napainom si Martin ng tubig dahil sa narinig. I can too baby. Gusto ko ding mangyari ang bagay na yan at magkaroon tayo ng anak at parehas nating aalagaan. Ani ni Martin sa isipan. Tahimik silang kumakain at si Princess ang pinakamadaldal. Pagak na natatawa si Julia minsan at napapangiti na lamang. Napapasulyap din siya kay Martin ng palihim na wala namang kibo pero she doesn't know na nakikinig ito sa kanilang dalawa habang tuwa ang nararamdaman sa kanyang puso. Pasyal po tayo ate mamaya ah. Sama ka po sa amin. Aya ni Princess. Oo naman baby. Hindi naman pwedeng hindi ako sumama diba? Sabi naman ni Julia. Nang matapos silang kumain ay si Julia na ang nagpresenta na maghugas ng plato. Ayaw pa sana ni Martin, ngunit sa huli ay wala nang nagawa dahil makulit din ang dalaga. Napapaisip na lamang si Julia habang naghuhugas siya ng plato. Maraming pumapasok sa kanyang isipan. Napabuntong hininga na lamang si Julia habang nakatanaw kina Princess at Martin na masayang nag-uusap. Nakaluhod si Martin sa harapan ni Princess na nagdadaldal ng naman. Nilapitan na ni Julia ang dalawa. Agad naman siyang nilingon ni Martin nang mapansin siya nito. Anong oras tayo gagala mamaya? Tanong niya. Tumayo si Martin sa pagkakaluhod sa harapan ni Princess. Ngayon na, bihisan mo lang si Princess. Ikaw nang bahala sa kanya. Pakisuotan na lang siya ng maayos na damit. Bili ni Martin, marahan lamang ang boses. Oo naman, ako nang bahala. Ani Julia, come here baby. Akit na tayo sa kwarto mo para bihisan kita. Mamamasyal na tayo. Tawag ni Julia kay Princess na agad namang lumapit sa kanya. Nagtungo na sila sa kwarto ni Princess. Binihisan niya na ito at isang jumper ang nagustuhan ni Princess. Pagkatapos ayusan at puyusan ni Julia ang buhok nito, ay bumaba na rin sila. May kausap si Martin sa phone nang makita nila. Agad din itong nagpaalam nang makita silang dalawa. Let's go babies. Ani Martin saka ngumiti. Kumalabog naman ang puso ni Julia. Iyan na naman ang puso niyang nababaliw. Madaldal na naman si Princess nang makapasok sila sa sasakyan. Ang daldal mo talaga. Hindi ka ba nauubusan ng sasabihin at kwento? Puna ni Julia. Napanguso naman si Princess. I'm sorry po, but I'm comfortable po kasi kapag nagkukwento ako sa inyo eh. Ani Princess. Sige lang baby, magkwento ka lang at nakikinig lang naman kami. Ani Julia. Napangiti naman si Martin habang nagmamaneho siya, lalo na nang nagsimulang kumanta ang dalawa. Damang-dama ni Julia ang kanta dahil napapapikit pa ito. Nang makarating sila sa isang pasyalan, ay agad na binuhat ni Martin si Princess na hindi naman nagpumiglas sa kanya. Natigilan naman si Julia nang biglang hawakan ni Martin ang kanyang kamay nang makababa sila ng sasakyan. Napalingon siya dito.
Nakatingin ito sa kanya. Nagkatitigan silang dalawa hanggang sa ngumiti ng malapad si Martin. "Let's go, baby." Anya. Napangiti si Julia at hinayaan niyang magkahawak kamay silang dalawa. "Kahit ngayon lang ay pagbibigyan ko ang puso ko na isipin na mag-asawa kaming dalawa at anak namin si Princess. Hindi naman siguro masama." Ani Julia. Manghang-mangha siya nang makapasok sila sa loob ng art museum. Picture-picture siya anywhere, kaya nabitawan niya ang kamay ni Martin na binaba si Princess, na hinayaan naman nilang mag-enjoy. Kinuhanan din ni Martin si Julia ng mga larawan dahil natutuwa siya habang nakangiti si Julia ng malapad. Kinausap muna ni Martin ang tauhan na kasama nila. Ito na muna ang bahala kay Princess na tinanguan naman ng tauhan dahil gusto niyang solohin si Julia ngayon. Lumapit si Martin kay Julia at hinawakan niya ito sa baywang na naramdaman naman ni Julia na nagitla ito. Gusto niyang dito gawin ang pag-amin niya kay Julia na mahal niya ito. "Nasaan na si Princess?" tanong ni Julia. "Huwag ka mag-alala, nag-e-enjoy din siya. But right now, gusto kong tayo lang muna. Solo kita." Bulong ni Martin. Kinilig naman si Julia. Si Martin ang nag-picture sa kanya at nahihiya pa si Julia, ngunit kinakapalan niya na lamang ang kanyang muka. May mga picture din sila ni Martin na magkasama. Nagtaka na lamang si Julia nang dalhin siya ni Martin sa isang silid. Nang makapasok sila ay mas namangha siya sa loob. May iba't ibang mga paru-paro ang nagsisilaparan. Parang isang garden, ngunit may mga libro na nagkalat sa mesa. "Gagi! Sobrang ganda naman dito!" Tuwang-ani ni Julia habang nakatingin kay Martin. Natigilan siya nang makitang nakatitig na naman ito sa kanya. Namula si Julia. "Grabe, kanina ka pa nakatitig sa akin. Naiilang na ako." Ani Julia. "Hindi ko maiwasan na titigan ka dahil sobrang ganda mo at sobrang saya ng puso ko habang nakikita kang masaya." Ani Martin na namumungay ang mga mata. "Fuck shit naman tong lalaking to. May signal na ewan. Hindi ko siya maintindihan. Ayaw na lang din umamin kung gusto naman niya ako." Ani Julia. Lumapit si Martin sa kanya. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok ni Julia at inilagay sa likod ng tainga. Nagkatitigan silang dalawa, pero this time, sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaunti na lamang ay magtatama na ang kanilang mga labi. Ramdam na ni Julia ang hininga ni Martin sa kanyang labi. Hindi niya maiwasan na mapakagat ng labi para bumaba doon ang mga paningin ni Martin. Mas lalong humigpit ang braso ni Martin sa kanyang baywang. "This is the perfect time for us, Julia." Panimula ni Martin para mas lalong kumalabog ang puso ni Julia. May kung anong pumapasok na sa kanyang isipan, ngunit ayaw niyang mag-assume dahil baka siya lamang ang umaasa. "Huwag mong sabihin ng susunod kung ang plano mo ay paghigantihan pala kami." Ani Julia para matigilan si Martin. Alam niya ang bagay na yun dahil hindi naman siya tanga. Nagsaliksik din siya hanggang sa nalaman niya ang totoo. Pero hanggat walang ginagawang masama si Martin sa kanya, ay wala siyang gagawin. Pero sa kanyang kuya ay hindi niya maiwasan na magsalita. Lalo na at nalaman niya ang balak nito sa kapatid. Seryoso na ang muka at boses ni Julia. Hindi siya galit. Wala siyang nararamdaman na emosyon. "Hindi na, baby. Tapos na." "Hindi na. Wala na ngayon dahil nahulog ako mismo sa sarili kong padibong. Sa sarili kong balak. Sa paghihiganti ko." Ani Martin sa paos na boses. Namumungay ang mga mata. "Hindi ko alam kung paano ako maniniwala. Ayoko sanang mag-assume pero sa'yo na mismo galing. Pero sana ipakita at patunayan mo sa akin para naman hindi ako manghinala at magdalawang isip sa nararamdaman mo sa akin. Kung totoo ba talaga o hindi. Dahil baka parte pa din ng mga nais mo yan." Ani Julia. Sinubukan niyang lumayo kay Martin, ngunit hindi siya nito hinayaan na kumawala. "Bitawan mo ko." Utos ni Julia. "Ayoko. Dahil baka kapag binitawan kita, ay magsisi ako. Dahil baka iwanan mo ko. Hindi ko na kaya, Julia. Baby, mahal na mahal kita at papatunayan ko ang sarili ko. I'll prove myself to you. At hindi agad ako susuko. I love you them so much, baby. Just give me a chance. I love you.
Malambing na ani nito. Parang nanuyo naman ang lalamunan ni Julia. Sana totoo ang sinasabi mo. Ani Julia, ngunit deep inside ay kilig ang nararamdaman at tuwa dahil hindi niya akalain na mahal din pala siya ng lalaking mahal niya. Hindi naman naging awkward kay Julia ang nangyari pagkatapos umami ni Martin sa kanya. Naging casual pa din naman sila sa isa't isa. Pero inilabas ni Martin ang kanyang pagkagusto kay Julia. Naging maingat siya. Mas naging maalalay at higit sa lahat ay mas naging sweet kay Julia na lahat ng yun ay napansin naman ng dalaga. Deep inside ay kinikilig siya, ngunit ayaw niya lamang ipahalata. Gusto niya munang malaman na talagang mahal siya ni Martin. Gusto niyang mapatunayan muna ni Martin ang lahat bago niya aminin ang nararamdaman. Hindi niya alam kung sino ang unang nahulog sa kanila. Pero it doesn't matter. Ang mahalaga ay may nararamdaman talaga sila parehas sa isa't isa. At yun ang importante kahit na may nalaman siya. Hindi na nagpahatid si Julia kay Martin na nagpupumilit pa sana. Pero sa dulo ay nirespeto nito ang kanyang desisyon. Habang naglalakad si Julia papunta sa kanilang gate, ay biglang nagtayuan ang kanyang mga balahibo at kinakabahan na siya. Napahawak siya ng mahigpit sa bag na dala niya. Pasimple din siyang napapatingin sa paligid. Malakas ang kabog ng dibdib. May nakita siyang anino kaya kumpirmado talagang may sumusunod sa kanya. Casual lamang ang kanyang paglalakad para hindi nito mahalata at akmang haharap si Julia para labanan ng taong yun nang bigla siyang maunahan nito. "Bitawan mo ako!" Sigaw ni Julia na nagpupumiglas pero malakas ang taong yun sa kanya. Wala na siyang nagawa dahil bigla siyang nanghina lalo na nang suntukin nito ang tiyan niya. Naiiyak na siya sa sobrang kaba at takot. Ikaw ang kahinaan niya. Humalakhak ang lalaki na parang demonyo. Kasabay ang pagtulo ng luha ni Julia. Akmang bubuhatin siya ng lalaki nang bigla na lamang itong matumba sa kanyang harapan at doon niya nakita si Martin na walang emosyon ang muka. Damn! Mura ni Martin na agad siyang pinuntahan. Niyakap siya nito at tinanggal ang tali sa kanyang likod. Napahagulhol na lamang si Julia. I'm sorry, baby. I'm sorry. Dapat talaga hinatid kita. Fuck! Mabuti na lang at sinundan kita. Hindi talaga. Galit na ani ni Martin, ngunit tanging pag-iyak lamang ang nagawa ni Julia. I'm here, baby. I'm here. Wala nang mananakit pa sa'yo kahit na sino. Hindi ko hahayaan yan. Ani Martin habang hinahaplos ang buhok ni Julia. Binuhat niya si Julia ng bridal style at yumakap sa kanyang liig. Pumasok sila sa bahay nito at naabutan nila si Felix sa sofa na agad na napatayo nang makita sila. Ang seryosong mukha na nakatingin kay Martin ay naging malambot nang makita si Julia na agad nilapitan. Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong ni Felix na umiigting ng panga. Ibaba mo ko. Anya ng dalaga na agad namang sinunod nito. Are you okay, baby? Tanong ni Martin. Nag-aalala ang boses nang lapitan si Julia. Yumakap naman si Julia sa kanya at saka umiyak. Igting na igting ang panga ni Felix habang nakatingin kay Martin. I'll explain on you later. Sasamahan ko muna ang kapatid mo. Ani Martin. Ayos lang kuya. Wala naman po siyang kasalanan. Niligtas niya po ako. Ani Julia. You sure, bunso? Tumango si Julia para mas maging kalmado na si Felix. Ikaw munang bahala sa kanya. Bumaba ka na agad at mag-uusap tayo. Mariing ani ni Felix. Sinamahan ni Martin si Julia sa silid nito. Pinapasok naman siya at umupo sila sa kama. Can I hug you, baby? Tanong ni Martin. Tumango si Julia para hudyat na yakapin siya ni Martin. Pinaghahalikan ng tuktok ng ulo nito. I'll promise that I will protect you no matter what happened. Ani Martin. Thank you so much, Martin. And I love you. Ani Julia para matigilan si Martin na nanlaki ang mga mata. Na estatwa. What did you say? Tanong ni Martin na humiwalay. Maliit na ngumiti si Julia. Hindi dahil niligtas mo ko kaya mahal kita. Matagal na, Martin. Pero natatakot lang ako umamin. Pero ngayon, gusto ko nang malaman mo ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung ako ba ang unang nahulog pero huwag mo sana akong biguin. Ani Julia. Napangiti si Martin na namamasa ang mga mata ng tumingala. Hinawakan niya ang kamay ni Julia sa kahinalikan. Damn it, baby. Thank you for making me happy this day.
Hindi ko inaasahan ang bagay na yun. I didn't expect everything. Tangina, sobrang saya ko. Sorry baby for the curse. Pagak na natawa si Julia sa reaksyon nito. Mahal na mahal kita. Ani Julia sa kasinapo ang pisngi ni Martin. Parang nalalasing na ang kanilang mga matang namumungay sa isa't isa. Mas mahal kita ng higit pa sa sarili ko. Ani naman ni Martin at saka naglapat ang mga labi. Parehas nilang inamin sa isa't isa ng araw na yon ang nararamdaman nila. At dahil doon ay unti-unti nang nakita ang totoong pagkatao ni Martin na hindi nakikita ng iba. Ang nagtangka sa buhay ni Julia ay patay na rin dahil nanlaban ito sa kanila. Si Antonia naman ay nagmamakaawa sa kanyang hindi na mangingialam at lalayo na lamang. Nagsimula ang pagmamahala nila sa hindi inaasahan at hindi magtatapos dahil hanggang dulo na ito. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Boss Love. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!